Si Chondoon ay isang mangangaso ng halimaw na nagpoprotekta sa sangkatauhan laban sa nakatatakot na mga nilalang. Sa edad na 7, siya ay dinukot ng mga siyentipiko at tinurukan ng hindi mabilang na mga gene ng halimaw na unti-unting nagpalayo sa kanya sa pagiging tao sa loob ng 70 taon. Nang malapit na siyang maubusan ng buhay, iniwan siya sa isang demon gate kung saan nakipaglaban siya hanggang sa huling hininga. Pinaslang ang napakaraming halimaw bago siya tuluyang pumanaw. Ngunit sa isang himala siya ay muling nabuhay, ipinanganak na muli bilang tao. Ngunit taglay pa rin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa pagkakataong ito, determinado siyang mamuhay bilang tunay na tao. Naglakbay si Cheondoon sa Demon Realm, naghahanap ng isang lugar na maaari niyang tawaging tahanan. Sa kanyang paglalakbay, nakapatay siya ng isang halimaw, gumawa ng kasuotan mula sa balat nito at nagtayo ng isang malamultong tahanan bago nagtipon ng mga halaman upang palamutian ang kanyang bakuran. Sa isang niyebeng bundok, nakatagpo siya ng kakaibang mga halamang halimaw at dinala ang mga ito pauwi. Habang nag-iikot, narinig niyang may mga mangangaso na nakikipaglaban at naisip niyang nakawin ang kanilang gate stones. Ngunit nadiskubre niyang sila ay pinagtaksilan ng kanilang mga kasamahan na ninakaw ang lahat at tumakas. Sa kanyang pagtuntun, natuklasan niya ang isa pang eksperimento na kagaya niya na nakatakas mula sa laboratorio. Pagbalik niya sa kanyang tahanan, natagpuan niya ang fugitive na nagmamasid mula sa mga palumpong. Ang nilalang ay nag-anyong aso upang manghingi ng pagkain at kalaunan ay nagbagong anyo bilang isang batang babae na nagtanong kung maaari siyang manatili. Pumayag si Cheondoon, ngunit sa kondisyong tutulong ito sa mga gawaing bahay, isang bagay na masigla naman nitong sinimulan agad. Ang pamagat ng kwento, The S-Rank Hunter's Healing Life with Monsters. Nagulat si Yubiam nang marinig mula kay Chun ang mga salitang hindi niya inasahan na siya at ang kanyang kapatid ay maaari pang mabuhay. Sa gitna ng katahimikan, ipinaliwanag ni Chun na mula pa noong 15 taong gulang siya ay nag-aaral na siya ng pharmaceutics sa loob ng laboratorio. Kaya't may mga bagay siyang alam na hindi pa nararanasan ng iba. Hindi agad naintindihan ni Yubiam kung ano ang ibig sabihin noon, kaya ipinaliwanag ni Chun ng mas simple. Ayon sa kanya, kailangan lamang uminom ni Yubiam ng purified mana water na hinaluan ng hibla ng ugat ng mandragora, isang uri ng halimaw na halaman na sumisigaw kapag hinayla mula sa lupa. Sa unang tingin, tila walang halaga ang mga ugat nito, ngunit sa ilalim ng lupa ay sumisipsip ito ng napakaraming enerhiya ng mahika, at kayang magparami sa sarili. Ito raw ang mismong pinagmumula ng sigla at buhay, kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit napakahusay nitong ibalik ang lakas ng mana hole sa katawan. Habang ipinapaliwanag ito, lihim na napangiti si Chun. Sa loob-loob niya, hindi niya inasahang gagana ang ideyang ito, at labis siyang natuwa na itinanim nila noon ang mga mandragora sa Demon Realm. Buo ang loob niyang siya na mismo ang kukuha ng mga kailangan para sa lunas, kaya masigla niyang sinabi na aalis siya upang kunin ang mga sangkap. Hindi agad naintindihan ni Yubiam kung ano ang tinutukoy ni Chun, kaya't naguluhan ito. Ipinaliwanag ni Chun na ang paggawa ng purified mana water ay nangangailangan ng isang alchemist, at dahil hindi makakabalik sa mundo ng tao si Yubiam dahil sa sumpang nakakabit sa katawan niya, siya na mismo ang pupunta roon. Bago siya umalis, narinig niyang tinawag siya ni Kimnari, na masayang naglalaro sa dagat. Hiniling nitong habang wala siya, bantayan muna ni Yubiam ang mga kasamahan nila. Tumango si Yubiam at, bagaman medyo nag-aalangan, tinanggap ang hiling. Sa isip niya, muli na naman siyang may utang na loob kay Chun. Ngunit bago pa siya makaalis, tinanong ni Chun kung may maibabayad ba sila sa alchemist, dahil tiyak na may hinihinging kabayaran yon. Naisip ni Yubiam sandali, saka napakamot ng ulo. Wala raw siyang pera, ngunit may naisip siya. Binagsak niya ang isang malaking bag na agad ikinagulat ni Chun dahil napakaraming laman. Nahihiyang ipinaliwanag ni Yubiam na yun daw ay mga gamit na karaniwang dinadala ng mga mangangaso kapag pumapasok sa Demon Realm. Tinanong niya kung sapat na ba yun, at tinansya ni Chun na tama lang yun bilang pambayad. Nang makasiguro na siya, inihanda ni Chun ang gate stone at may ngiti sa labi nang sabihin na handa na siyang umalis. Isang saglit lang, at nagliwanag ang hangin sa paligid. Ang sumunod na sandali, ay nasa mundo na siya ng mga tao. Kasama niya ang isang lalaking nagngangalang Oh Bong-soo, na nagsilbing gabay niya sa mundong yun. Habang naglalakad sila sa makitid na daan ng lungsod, maririnig ang malakas na boses ni Bong-soo na nagsasabing naghahanap daw si Chun ng isang awakened alchemist, isang bihasa at makapangyarihang tagagawa ng potion. Tumango si Chun, at tahimik na sinabing oo, kailangan niya ng isang may mataas na kakayahan. Mula sa puntong yun,
ipinakilala ng tagapagsalaysay si Bongsu bilang tapat na gabay ni Chun sa paglalakbay na ito. Ipinagmamalaki naman ni Bongsu na may bagong sangay ng Alchemy Association sa mga squatter sa District 13. Doon daw maaaring makakuha si Chun ng kailangan niyang potion. Tahimik lamang si Chun, hindi lubusang nauunawaan ang tinutukoy nito, ngunit nagpasalamat na lamang sa loob ng isipan. Habang naglalakad, napansin ni Chun ang kakaibang bigat sa kilos ni Bongsu, may mga sandbag itong nakatali sa mga braso at binti. Nagtaka siya kung bakit, at nalaman niyang ginagawa yun ni Bongsu upang palakasin ang kanyang stamina. Gusto raw niyang lumakas kagaya ni Chun, at marating ang antas ng lakas ng isang taong nakakalakad sa Demon Realm nang walang takot. Sa sinabi niyang yun, napatawa si Chun, sabay napaisip, tila mas matangkad na ngayon si Bongsu kaysa dati, marahil ay lumalaki na talaga ito, o baka may kakaibang pag-usbong ng lakas sa katawan. Maya-maya, narating nila ang gusali ng Alchemy Association sa loob ng maruming distrito. Sinabi ni Bongsu na kamakailan lang dumating ang bagong manager roon, isang taong tinatawag na Manager Kim, na kilala sa pagiging mahusay at mabait, ngunit bago pa man makapasok, napansin nila ang isang lalaking pabulong na nakikipag-usap sa tabi. Sa di kalayuan, narinig nila itong nagsasabing hindi pa siya kailanman pamaalya sa pagbabayad sa loob ng 20 taon. Itinuro ni Bongsu ang lalaki, sabay buntong hininga, yun daw si Manager Kim. Sa isip niya, isa na namang taong baon sa utang. Ipinaliwanag niya kay Chun na karaniwan na ang ganitong sistema sa lugar na yun, ang mga taong naghihikahos ay madalas umutang sa mga loan shark upang mabuhay. Noon daw ay nagtatrabaho si Manager Kim sa Gold City branch, ngunit na-demote at ipinadala roon sa mahirap na distrito matapos bawasan ng husto ang kanyang sahod. Tahimik lamang si Chun habang pinagmamasdan ng lalaki. Sa huli, nasambit niya sa isip na kung siya ay na-demote, marahil ay may mabigat itong kasalanan na kailangang pagbayaran. Bahagyang may pag-aalala sa mukha ni Bong nang ikwento niya ang balita. Narinig daw niya na habang nasa Gold City si Manager Kim, isa sa mga superior nito, isang lalaking nagngangalang Director An, ay nagnakaw ng pondo na dapat sanay para sa mga squatter. Kilala raw si Director An sa maruruming gawain at sa pag-angkin ng tagumpay ng kanyang mga tauhan. Yun ang dahilan kung bakit, matapos i-report ni Manager Kim ang katiwaliang yun, ay napasama siya sa listahan ng mga ayaw ni Director An at tuluyang napatalsik. Mula sa malungkot na ekspresyon, biglang lumiwanag ang mukha ni Manager Kim nang makita niya si Bong. Bahagya siyang nagulat at nagtanong kung ano ang ginagawa nito roon. Napansin din niyang tila mas tumangkad ito kaysa dati, na may halong pagtataka sa kanyang tinig. Ngumiti si Bong at nagbiro na tila matagal na silang hindi nagkita. Ipinaliwanag niyang may hinahanap siyang isang alchemist, isang bihirang uri ng manggagawang bihasa sa paggawa ng mga mahika o potion. Tahimik namang pinagmamasdan ni Chun ang dalawa. Sa isip niya, napakadalang makakita ng mga high-ranked alchemist sa ganitong lugar. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang kasama ni Bong, nakikita niyang banayad at malinis ang aura nito, isang tanda ng mataas na antas ng enerhiya. Hindi rin makapaniwala si Chun, hindi raw niya akalaing may tulad na kakilala si Bong sa kagaya nito sa paligid. Sa kabila ng lahat, napangiti siya at nagbitiw ng papuri, isang pag-amin na may respeto. Sa huli, inimbitahan sila ni Manager Kim na pumasok sa loob ng gusali. Sa kabilang banda, sa loob mismo ng opisina, isang lalaking nakaupo sa mesa ang tila walang gana at bahagyang iritado. Nagrereklamo ito sa sarili, sinasabing malas daw siya sa mentor at tila wala ng pag-asa na ma-promote. Ayon sa kanya, ang mga dumarating lang sa kanilang tindahan ay mga D-rank hunters na bumibili ng mga mababang uri ng potion. Ngunit bago pa siya matapos sa kanyang pagrereklamo, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Manager Kim. Nagulat ang lalaki sa kanyang nakita, hindi niya inasahan ang presensya ng dating supervisor. Diretsahan agad ang naging tono ni Chun, walang pasakalye. Sinabi niyang wala siyang oras para sa mga paligoy-ligoy. Gusto niya lamang malaman kung totoo bang idagdag rank alchemist ang lalaki, at kung kaya nitong gumawa ng purified mana water mula sa Mandragora. 2 bote ang kanyang kailangan. Napabuntong hininga si Manager Kim, bahagyang nag-alinlangan, at mahina niyang sinabi na imposible yun. Wala raw ganoong klaseng mamahaling sangkap sa kanilang lugar. Ngunit bago pa siya makatanggi, agad na inilabas ni Chun ang isang bagay mula sa kanyang dala, isang ugat na agad naglabas ng matinding enerhiya ng mana. Halos mapa-atras si Manager Kim sa pagkabigla. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang makapal na ugat na yun ay walang iba kundi fibrous roots mula sa Mandragora, at sariwang-sariwa pa, ramdam niya agad ang napakataas na kalidad nito, higit pa sa anumang nakita niya dati. Ngumiti lamang si Chun at inilapag ang isang bag sa mesa. Sa loob nito ay puro mga bihirang kalakal mula sa coastal region. Sinabi niyang yun ang magiging kabayaran para sa paggawa ng potion.
at hiniling niyang ipa-appraise ito lahat. Pagbukas pa lang ng bag, nanlaki ang mga mata ni Manager Kim, hindi siya makapaniwala sa mga laman nito. May mga S-class black pearls, 3 pa, na ni minsan ay hindi pa nakikita ng kanilang punong tanggapan. Nang isunod ng isa sa mga tauhan ng pagtingin, halos mapatili ito sa gulat, ang hawak niya ay isang buhay na Demon World King Scallop, na nagbuga pa ng tubig sa kanyang mukha. Ngunit hindi pa roon natapos ang pagkabigla nila. Sa pinakailalim ng bag ay isang kumpol ng red moss, ang pangunahing sangkap sa paggawa ng mga high-grade potion. Halos hindi makapaniwala si Manager Kim sa kanyang nakikita, isang ultra-rare item na kamakailan lang ay nadiskubre ng mundo. Sa sandaling yun, natahimik ang buong silid, lahat ng naroon ay napako ang tingin kay Chun, ang lalaking tila hindi mo aakalain na kayang magdala ng mga bagay na masasabing imposible para sa isang ordinaryong hunter. Para kay Chun, parang wala naman malaking halaga ang laman ng bag, tahimik lamang niyang itininanong kung sapat na yun bilang bayad sa paggawa ng potion. Sa unang pagkaungkat ni Manager Kim, agad namang napailing ito, ang mga kalakal na yun ay hindi lamang sapat, kundi kayang bumili pa ng isang gusali at mag-iwan pa ng pera. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, marahang inilapag ni Chun ang dala niyang mga hiyas at espesyal na sangkap sa mesa, lahat ng yun ay walang halaga. Kalmado lamang siyang nagtanong kung sapat na ba yun bilang kabayaran sa paggawa ng kailangan niyang potion. Ang apprentice naman ay napayuko, bahagyang pinawisan habang nagsabing kailangang dalhin sa laboratorio ang mga ito upang ma-verify gamit ang appraisal device. Mabilis namang sumang-ayon si Manager Kim, ayon sa kanya, para sa mga ganitong bihirang materyales, karaniwan na ang paggamit ng ganoong kagamitan. Ngunit habang abala ang dalawa sa kanilang usapan, napatingin si Chun sa isang sulok ng mesa, sa isang maliit na test tube, may isang halaman na tila nalalanta, ang mga dahon ay kulay abo, at ang ugat ay halos walang galaw, isang pamilyar na presensya ang sumagi sa kanya, kaya agad niyang nilapitan yun. Isa itong mandragora, hindi siya nagkamali, ngunit ayon kay Manager Kim, matagal na raw itong patay, mahigit 10 taon na mula nang mawala ang bisa nito, iningatan lang niya ito, sabi niya, dahil minsan ay binalak niya itong pag-aralan. Ngunit sa mga mata ni Chun, may bahid ng buhay sa halaman, maingat niyang kinuha ang test tube, at mula sa kanyang palad ay lumitaw ang banayad na liwanag ng mana, dahan-dahan niyang pinadaloy ito sa loob ng lalagyan, sa ilang segundo, ang halos tuyong mandragora ay biglang kumislat, nagbago ang kulay ng mga ugat, at ang tangkay ay parang humihinga. Halos hindi makapaniwala si Manager Kim, ang inakala niyang patay na mandragora ay unti-unting muling nabubuhay sa harap niya. Ipinaliwanag ni Chun na naubos lamang ang mana nito, parang isang nilalang na matagal nang natutulog, nasa pagitan ng buhay at kamatayan, ang kailangan lamang ay dagdag na enerhiya upang magising muli. Habang gulat na gulat si Manager Kim at sinisikap maintindihan ang nakita, biglang bumukas ang pinto. 3 tao ang pumasok, at ang isa sa kanila ay agad na lumapit, may mabigat na presensya at nakasanayang kayabangan sa tinig. Sa bawat hakbang niya, sinusuri niya ang paligid na parang hinuhusgahan ng bawat dumi at kalat sa silid. Sa mga mata niya, ang opisina ni Manager Kim ay hindi isang lugar ng siyensya, kundi isang basurahan sa gitna ng slums, isang pugad ng mga pautang at kawalan ng dignidad. Nabahala si Manager Kim nang makita kung sino ang pumasok, ang ngiti sa kanyang mukha ay napalitan ng kaba, at agad siyang napaatras, hindi niya inaasahan ang pagdating ng taong yun, ang mismong direktor ng sangay sa Gold City. Lumapit ang direktor, mabagal ngunit may kumpiyansa sa bawat hakbang, sa kanyang mga mata ay may bahid ng pangungutya habang sinusuri ang silid, ang maalikabok na mesa, ang nagkalat na papeles, at ang lumang kagamitan na tila nakalipas na sa panahon. Para sa kanya, ang lugar na yun ay hindi isang opisina, kundi isang sulok ng kahirapan na amoy pawis at pagod. Napatingin siya sa mesa ni Chun, kung saan nakalatag ang mga hiyas at sangkap na kanina lamang ay pinag-uusapan nila ni Manager Kim, agad siyang ngumiti ng may kasakiman sa mga mata. Ayon sa kanya, narinig daw niyang may natuklasang napakahalagang bagay sa mga slums, at halatang alam niyang ito na mismo ang tinutukoy ng balita. Hindi nakasagot si Manager Kim, sa halip, isang tanong ang dumaan sa isip niya. Sino ang nagsumbong? Si Park ba? Napakabilis kumalat ng impormasyon. At hindi makapaniwala si Manager Kim bakit napakabilis naman dumating ito. Mayabang namang pinahayag ng director kay Manager Kim at ipinakilala nito ang 2 babaeng kasama niya, magkambal na awakeners na parehong bihasa sa bilis at paggalaw. Sa isang iglap, malinaw na ipinaramdam ng direktor ang kanyang kapangyarihan at impluensya. Ang mga ito ay hindi ordinaryong tauhan. Nang tuluyang tumapat ang tingin ng direktor kay Chun, agad na tinanong kung siya ba ang may dala ng mga item na yun.
Tahimik lang si Chun, walang emosyon ang kanyang mukha, walang tugon kahit isang salita, ngunit ang malamig niyang titig ay sapat na upang magpabigat ng hangin sa pagitan nila. Hindi inalintana ng direktor ang pananahimik niya, sa halip, ipinakilala niya ang sarili ng buong yabang bilang An Gijong, ang direktor ng Alchemy Association, Gold City Branch. Ipinangako niyang kung sasama si Chun sa kanya, makakamit nito ang mas maayos na pagtrato at mas magandang kapalaran kaysa manatili sa lugar na yun. Ngunit sa loob-loob ni Chun, tanging pagkainis ang naramdaman niya. Maayos na ang takbo ng usapan nila ni Manager Kim, hanggang sa dumating ang taong ito. Para kay Chun, wala nang mas nakakainis pa kaysa sa isang taong dumarating at kumukuha ng atensyon na hindi naman kanya. Sa mayabang na tinig ay sinabi ng direktor, hindi ka makakakuha ng tamang presyo sa lugar na ito. Kung pipirma ka ng eksklusibong kontrata sa akin, bibigyan kita ng paunang bayad at ako na ang sasagot sa buwis. Ngunit walang pakialam si Chun sa sinasabi niya at kalmado lang na nagtanong. Ano yang kulugo sa tabi ng ilong mo? Natahimik ang direktor sa tanong ni Chun at napangiti ng masama. Muling nagsalita si Chun, ikaw si Director An, di ba? Anong relasyon mo kay An Bokjok? Nang narinig ito, taas nung ipinagyabang ng direktor. Kilala mo ang lolo ko? Oo, ako ang apo ng kagalang-galang na si An Bokjok, ginawaran ng Golden Peace Prize. Tahimik na ngumiti si Chun at napabulong sa sarili, nakakadiring lahi. Bumalik sa alaala ni Chun ang malupit na pangyayari noong kabataan, ang mukha ng matandang siyentipiko at ang malisyosong pagtawa nito habang sinasabing, ang mga ex na di man lang tao, saan ba sila nakakahanap ng mga ina? Ngayon na kay Mira na sila. Baka may mga magulang na mula pa sa Demon World. Buksan ko na ang tarangkahan at itulak sila roon. Pumunta kayo at manligaw sa inyong bagong mga magulang para pagbigyan kayo. Naalala ni Chun ang mukha ng matandang yun, ang malupit na tawa at ang malaking nunal sa ilong. Pumintig ang damdamin niya sa galit at isang malakas na aura ang sumabog mula sa kanya, muntik na napalayo ang direktor dahil sa puwersang nagmumula kay Chun. Habang kumakapit ang direktor sa sahig, tanong ni Chun ng malamig at mapanghamon, ikaw ba'y kapareho ng iyong lolo? Pinipiga mo ba ang mga tao gamit ang lakas? Kinukuha ang gusto mo kailan mo lang naisin, hindi makapagsagot ng maayos ang direktor? Kitang-kita ang pagkabigla at galit, lalo pang pinalakas ni Chun ang kanyang aura at mariing sinabi, mas mabuti pang sagutin mo ng maayos ang tanong na ito, nandyan pa ba ang TDA Lab? Napatingin ang direktor nang makitang huminto si Chun at agad na umamin na hindi niya kilala ang pangalang binanggit, wala raw siyang narinig tungkol doon. Muling tinanong ni Chun kung kilala ba ng direktor ang Illegal Chimera Lab, kung saan di umano nagtrabaho bilang senior researcher si An Bokjok. Tahimik at nakatago sa ilalim ng mesa si Manager Kim, hindi makapaniwala na ang sinasabing tumanggap ng Gold Peace Prize ay iniuugnay sa isang ilegal na laboratorio. Nakanganga at natuyot ang boses ng direktor nang ipagtanggol ang pangalan ng kanyang lolo, ipinahayag niyang buong buhay daw naglingkod ang matanda sa pagtuturo at pananaliksik sa universidad, at nang magretiro ay iniwan ang kanyang yaman para sa mga pamilyang nabiktima ng mga gate, dahilan kung bakit siya pinarangalan ng gintong gantimpala ng kapayapaan. Ngumiti si Chun ng mapanlait at sinabing kung ganoon, matapos marahil pumatay ng mga batang yun sa likod ng mga eksena, nagpakita na lamang ng pag-aalinlangan at pagsisisi sa harap ng publiko, nagtingala siya at sinabi ring nagtaka siya dahil inaasahan niyang mas matagal mabuhay ang mga Awakeners, bakit namatay ng mas maaga, baka dahil sa mga epekto ng pagkahulog mula sa bintana. Natutulala ang direktor at nauutal na itinanggi na hindi raw publiko ang insidenteng yun, paanong nalaman ni Chun, sa malungkot na kalmadong tono, inamin ni Chun na siya ang nagtulak, dahil banta ni An Bokjok na itulak sa gate ang mga dinukot na bata matapos silang gawing chimera, pinili niyang itulak ang siyentipiko. Bumaba ang boses ni Chun at may malamig na pangako, bibigyan ng direktor ng pagkakataon, ngunit kapag dumating ang oras, siya ang hahanapin niya. Tahimik na napaisip si Chun, hindi niya akalaing makikita niya sa lugar na yun ang apo ni An Bokjok. Muling bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan. 9 na taong gulang pa lamang siya nang isailalim sa mga eksperimento ng chimera. Pagdating ng kanyang kabataan, sa edad na 20, nagsimula na ang unti-unting pagbabago ng kanyang katawan, ang proseso ng pagiging isang halimaw. Mula noon, naging malabo na ang kanyang mga alaala, parang naglaho ang kabihasnan sa mundo na minsang alam niya, ang tanging gumagalaw sa kanya ay mga utos at likas na instinct, wala siyang sariling pagkatao, wala ring dahilan para mabuhay, isang nilalang na pinatatakbo lamang ng eksperimento. Ngayon, habang nakatayo sa harap ng mga taong hindi alam ang katotohanan, napagtanto ni Chun kung gaano na pala katagal ang lumipas, maaaring ilang ulit nang nagbago ang pangalan ng laboratorio mula noon,
ngunit ang mga kasalanan nito ay nananatili pa ring nakatatak sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Manager Kim. Dala ang magandang balita, natapos na niya ang 2 uri ng posisyon, ipinakita niya kay Chun ang isang bote ng malinaw na likido at ipinaliwanag na yun ay refined water mula sa isang manhole gamit ang mandragora. Masayang tinanggap ni Chun ang resulta, humanga sa bilis ng trabaho, at sa isip niya ay hindi maiwasang purihin ang kakayahan ng alkemistang iyon. Ilang minuto lang ang lumipas, ngunit tila napakabilis ng proseso. Ipinaliwanag naman ni Manager Kim na napakadali ng paggawa dahil sa mataas na kalidad ng mga sangkap na ginamit. Pagkatapos noon, naglabas pa siya ng kalkuladora at sinabing tutulungan niyang ayusin ang natirang mga sangkap. Tahimik lamang si Chun habang pinagmamasdan siya, iniisip na hindi lang ito mahusay sa trabaho, kundi may mabuting puso rin. Dahil dito, napagpasyahan niyang ialok sa kanya ang isang personal na kontrata. Plano niyang ibigay kay Manager Kim ang lahat ng natirang mga sangkap kapalit ng pagiging eksklusibong alchemiste sa loob ng 10 taon, siya na ang magbibigay ng mga materyales, at si Manager Kim naman ang bahala sa paghahalo at paggawa. Nagulat si Manager Kim sa narinig, hindi siya makapaniwala sa alok ni Chun, ang mga sangkap na iyon ay sapat na upang makabili ng isang gusali, at ngayon ay ibinibigay sa kanya ng walang pag-aalinlangan, hindi niya napigilan ang pagpatak ng mga luha sa kanyang mga mata. Habang pinagmamasdan siya ni Chun, nagtataka ito kung bakit bigla siyang napaiyak. Ngunit nang magsalita si Manager Kim, unti-unti niyang naunawaan, mula pala ito sa mga maralitang lugar. Noong bata pa siya, nalubog sa utang ang kanyang mga magulang sa mga mapang-abusong nagpapautang, buong buhay niya ay lumaban siya upang makabayad, subalit tila walang direksyong patutunguhan ang kanyang pagsisikap, kaya't ang kabutihang ipinakita sa kanya ni Chun ay labis niyang ikinagalak, isang biyayang hindi niya inasahan kailanman. Buong puso siyang nagpasalamat at nangakong pagbubutihin ang kanyang tungkulin. Habang naglalakad palayo, tahimik na nagmuni si Chun, wala siyang kailangan pang iPangamba, alam niyang marami pang pagkakataong magagamit niya si Manager Kim sa mga darating na araw, sa isip niya, sapat na ang nagawa ngayon, at panahon na upang bumalik, sana lang, naisip niya, ay walang masamang nangyari habang wala siya. Sa gitna ng kaguluhan sa Demon World, isang nakakasindak na tagpuang naganap, hawak ni Gia ang ulo ni Yubium. Habang tila nawala na ito sa sarili, sa loob ng isip ni Yubium, dumadagundong ang pagsisisi, alam niyang dapat ay inasahan na niyang mawawala ng kontrol si Tia, ngunit huli na ang lahat. Mula sa mga matutulis na kuko ni Gia, damaloy ang luha sa mga mata ni Yubium, pilit niyang kinausap si Gia, umaasang babalik pa ito sa katinoan, ngunit ang tanging sagot lamang ng dalaga ay isang malakas at mabangis na pag-ungol, hindi na siya ang dating Gia na kilala nila. Isang iglap, tinapon ni Gia si Yubium sa malayo, bumagsak ito sa lupa, duguan at halos mawala ng malay, habang nakahiga, paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili, iniisip na ito na ang kanyang katapusan. Ngunit damilat ang kanyang mga mata nang marinig ang tinig ni Kim Nari mula sa di kalayuan, nag-aalala kung ayos lang ba siya, dahil walang tugon si Yubium, natarante si Nari at napabulalas, nag-aalalang baka matindi ang tama niya, maging si Birdie ay sumabat. Pinagalitan si Yubium dahil basta na lang nitong tinanggap ang mga atake ng walang pag-iingat. Ngunit sa kabila ng lahat, pilit na tumayo si Yubium, ang nasa isip niya lamang ay ang pangako niya kay Chun. Sa pagitan ng paghinga at sakit, mahina niyang binigkas sa sarili ang mga salitang, "Tutupad ako sa pangako ko sa iyo, Chun, isa ka ng beses kaming iniligtas, Gia, sa susunod na buhay." Habang naglalaban ang magkapatid, unti-unting lumakas ang kanilang banggaan, at hindi nila namalayang may isang dambuhalang nilalang na bumagsak mula sa itaas. Isang napakalaking halimaw ang dumagan kay Gia, nagpasuko rito sa isang iglap. Nagulat si Yubium, hindi mo ari kung anong uri ng nilalang ang nasa harapan nila, ngunit isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw mula sa ibabaw ng halimaw, si Chun, malamig ngunit tiyak ang tinig, nagsabing, mukhang nawala na siya ng malay. Sa gulat ni Kim Nari, napasigaw siya ng, "Si Tito," nang makilala kung sino ang nasa ibabaw ng halimaw. Ilang sandali pa, napansin ni Yubium na tila isang higanteng jellyfish ang sinasakyan ni Chun, hindi niya maiwasang mapalunok sa kakaibang tanawin. Agad niyang sinita si Chun nang makita nitong dinadaganan pa rin si Gia. "Hoy, yan ang kapatid ko, hindi mo siya pwedeng," ngunit bago pa siya makapagtapos, kalmado lamang na sumagot si Chun. Si Skishi ang humawak sa kanya, "May mas maganda ka bang paraan para siya pigilan?" Napahinto si Yubium, napagtantong tama ito, ngunit nang maalala niya ang gamot, agad siyang lumapit kay Chun, puno ng luha at pag-asa sa mga mata. "Ang gamot, nakuha mo ba?"
Ngumiti si Chun at inilabas ang 2 bote mula sa kanyang bag. Siyempre, wika niya, sabay abot. Narito, ibigay mo na sa kanya agad, isa para sa kanya, at isa para sa iyo. Habang tinatanggap ni UBM ang gamot, naramdaman niyang unti-unting bumabalik ang pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan ng Demon World, may liwanag pa ring kumikislap, ang tiwala niya kay Chun, at ang pag-asang mililigtas pa ang kanyang kapatid. Habang lumalalim ang gabi sa tabi ng dagat, tahimik na bumabalot ang hangin ng lamig at amoy ng alat. Sa gilid ng baybayin, mahimbing na natutulog si Gia sa tabi ni Kim Nari. Ngunit di nagtagal, dahan-dahan siyang damilat. Ang una niyang nakita ay ang mukha ni Kim Nari, mahimbing na natutulog, bahagyang nakanganga, at may kaunting laway sa gilid ng labi. Napakamot si Gia sa ulo at mabilis na tumayo. Iniisip kung lahat ba ng nangyari ay isang panaginip lamang. Ngunit nang tumingin siya sa malayo, napansin niya ang 2 lalaking nakaupo sa di kalayuan. Nang tuluyang magising ang kanyang ulirat, napasigaw siya at dali-daling tinakpan ng kanyang katawan. Gumana agad ang likas na instinct ng isang babae. Dahil sa kanyang sigaw, nagising si Kim Nari at sabog na tinanong, tila naguguluhan pa, kung gising na ba si Gia. Napasigaw pa ito ng Sparrow Auntie. Napakunot noo si Gia, labis na nagtaka kung bakit siya tinawag ng ganon. Mula sa di kalayuan, sumabat si UBM, kalmado ngunit may halong biro. Tinanong si Gia kung gusto nitong suriin ang kanyang mana hole. Napatingin lamang si Gia, litong-lito, hindi agad makasagot, ngunit nang maramdaman niyang normal na ulit ang kanyang mana core, napahawak siya sa kanyang mukha, at doon niya napagtantong bumalik na sa dati ang kanyang anyo. Mabilis siyang tumayo at tinanong ang kanyang kapatid kung sino ang lalaking kasama nila. Napakamot si UBM at sinabing, hindi mo siya kilala, dati, halos araw-araw mo siyang hinahanap, siguro matagal na nga talaga. At nang tuluyan niyang makita ang mukha ng lalaki, nanlaki ang mga mata ni Gia, hindi siya makapaniwala, ang batang minsang tumulong sa kanila noon, mahina niyang bulong, number 17. Lumapit siya sa kapatid, tinanong kung ito nga ba talaga yun. Tumango si UBM at sinabing, oo, minsan pa niya tayong iniligtas. Ngunit tila walang pakialam si Chun, at sa halip ay nagtanong lamang kay UBM kung mayroon pa bang red moss. Napabuntong hininga si UBM at sinabing, wala na para sa ngayon. Habang nakatingin si Gia kay Chun, mahina niyang bulong, walang pakiramdam, katulad ng dati, number 17, talaga, ngunit sa kabila ng malamig na anyo, dahan-dahan niyang tinanggal ang maskara sa kanyang mukha at taos-pusong nagpasalamat kay Chun sa pagliligtas sa kanila. At dito unang beses nating masilayan ang napakagandang mukha ni Gia. Sa gitna ng katahimikan, may napansin si Kim Nari sa malayo, mga kumikislap na liwanag na tila sumasayaw sa ibabaw ng dagat, napamangha siya. Hindi alam kung ano yun, ngumiti si Gia at ipinaliwanag, mga sea fairy yan, nakakahiya, ang tagal ko nang hindi nakakita ng ganyan. Napatitig si Kim Nari, tila nadadala sa ganda ng tanawin, patuloy na ipinaliwanag ni Gia na ang mga ito ay hindi tunay na diwata, kundi mga seahorse monsters mula sa kailaliman ng dagat, ngunit dahil sa paraan ng kanilang paggalaw na parang mga nilalang ng liwanag, tinawag na lamang silang sea fairies, lumilitaw sila tuwing gabi upang maglaro sa ibabaw ng tubig, at sa pagsikat ng araw, bumabalik sa ilalim ng dagat. Dagdag pa ni Gia, kung susundan mo raw ang mga sea fairy, matatagpuan mo ang quartz na kumikislap ng dilaw. Pagkarinig nito, tila may naalala si Chun, napahinto siya at napaisip, nakalimutan ko ang orihinal nating layunin. Kaya agad niyang tinanong si UBM, gaano katagal bago sumikat ang araw? Sumagot ito ng may pag-aalinlangan, kaunti pa siguro. Ngumiti si Chun, sabay sabing, matagal-tagal na rin mula noong huli akong lumangoy sa dagat. Samantala, sa mundo ng mga tao, isang pagpupulong ang nagaganap sa loob ng isang lihim na pasilidad. Nagsasalita ang isang matandang siyentipiko, malamig ang tinig habang nagtatanong, may bakas ba ng mekanikal na nilalang? Sumagot ang kanyang kasamahan, higit 10 B-class hunters na ang nakakita rito sa kagubatan. Sa kasalukuyan, nagtatago raw ito malapit sa baybayin, pero bigo silang mahuli ito. Tinaas ng matanda ang ulo, seryoso ang tingin, sa baybayin, sabi mo. Tumango ang isa at nagpatuloy, hindi nagtagal, ilang A-class hunters ang nagpunta roon, ngunit pagbalik nila, wala silang maalala, gayunpaman, nanatili sa tracker ang lokasyon ng mekanikal na nilalang. Biglang tumunog ang telepono, lumitaw sa screen ang pangalan, Director Ann, sinagot niya ito, halatang iritado at puno ng galit, oo, Chief, matagal na rin, may gusto lang sana akong itanong. Bahagyang tumigil siya, at sa mabigat na tinig ay nagtanong, kilala mo ba ang isang lugar na tinatawag na TDA Lab?
Kung nagustuhan ninyo ang kwento na ito, maaari nating abangan ang kasunod na chapter. Dahil ito na ang huling chapter, mag-aabang na lang tayo sa panibagong yugto. Para hindi kayo mahuli sa update, maaari kayong mag-subscribe para ma-update kaagad kayo sa panibagong update. At pitikin na rin ang bell para maabisuhan kaagad kayo